Isayas, Kabanatang 66. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko sa makatudbagay siyang dukha at may pagsisising loob, at nanginginig sa aking salita. Siyang puwapatay ng baka ay gaya ng puwapatay ng tao. Siyang naghahain ng kordero ay gaya ng buwabali ng lieg ng aso. Siyang naghahandog ng alay ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy. Siyang nagsusunog ng kamangyan ay gaya ng pupuri sa isang Diyos-Diyosan. Oo, sila'y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad, at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay. Akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutyaan, at dadalhan ko sila ng kanilang takot, sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot, nang ako'y magsalita ay walang nakinig, kundi sila'y nagsigawa ng masama sa harap ng aking mga mata, at pinili ang hindi ko kinaluluguran. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, ninyong nanginginig sa kanyang salita, ang inyong mga kapatid na nangagtatanim sa inyo, na nangagtatakwil sa inyo dahil sa akin, nangagsabi, luwalatiin ang Panginoon upang makita namin ang inyong kagalakan. Ngunit sila'y mga papahiya. Ang ingay ng kagulo na mula sa bayan, ang tinig na mula sa templo, ang tinig ng Panginoon na naggagawad ng kagantihan sa kanyang mga kaaway. Bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya'y nanganak ng isang lalaki. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipanganganak baga ang lupain sa isang araw? Ilalabas bagang paminsan ng isang bansa, sapagkat pagdaramdam ng Siyon ay nanganak ng kanyang mga anak. Dadaling ko baga sa kapanganakan ang hindi ko ilalabas, sabi ng Panginoon. Magsasarabaga ako ng bahay bata, akong nagpapanganak, sabi ng iyong Diyos. Kayo'y mga galak na kasama ng Jerusalem, at mga tuwa dahil sa kanya. Kayong lahat na nagsisiibig sa kanya, kayo'y mga galak ng kagalakan na kasama niya. Kayong lahat na nagsisitangis dahil sa kanya, upang kayo'y makasuso at mabusog sa pamagitan ng mga suso ng kanyang mga kaaliwan, upang kayo'y makagatas at malugod sa kasaganaan ng kanyang kalwalatian. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y manggagawad ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog, at ang kalwalatian ng mga bansa ay parang malaking baha, at inyong sususuhin yaon. Kayo'y kikilikin at lilibangin sa mga tuhod. Kung paanong ang sino may inaaliw ng ina, gayong ko aliwin kayo, at kayo'y mga aaliw sa Jerusalem. At inyong makikita at magagalak ang inyong puso, at ang inyong mga buto ay giginhawang parang sariwang damo, at ang kamay ng Panginoon ay makikita sa kaniyang mga lingkod, at siya'y magagalit laban sa kaniyang mga kaaway. Sapagkat narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo.
upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklam-suklam, at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa at ang mga may iba't ibang wika, at sila'y magsisiparoon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. At ako'y maglalagay ng tanda sa gitna nila, at aking susuguin ang mga nakatanan sa kanila sa mga bansa, sa Tarsya, Pul at Lud, na nagsihawak ng busog, sa Tubal at Haban, sa mga pulong malayo na hindi nakakarinig ng aking kabantugan, o nakakita man ng aking kaluwalhatian, at sila'y magpapahayag ng aking kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa. At kanilang dadalhin ang lahat ninyong mga kapatid mula sa lahat na bansa na pinakahandog sa Panginoon, na nasasakay sa mga kabayo, at sa mga karo, at sa mga duyan, at sa mga mula, at sa mga maliksing hayop, sa aking banal na bundok na Jerusalem, sabi ng Panginoon, gaya ng pagdadala ng mga anak ni Israel ng kaniyang handog sa malinis na sisidlan sa bahay ng Panginoon. At sa kanila rin naman ako kukuha ng mga pinakasaserdote at pinakalevita, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. At sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay, o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao.